Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Marami sa atin ang nangarap makatuntong sa bansang Amerika dahil sa pangakong maganda ang buhay rito. Pero kung isa kang animal lover, sigurado ako na gusto mong pumunta ng Amerika dahil sa dami ng kakaibang hayop na dito mo lang matatagpuan. Tahanan kasi ang USA ng halos 900 species ng ibon na siguradong hindi mo pa nakikilala. Mula sa ibon na magaling bumutas ng puno hanggang sa ibon na may boobs na panggulat. Ito ang mga nakakamanghang ibon ng Amerika. Number 1. Pileated Woodpecker. Kilala ang pamilya ng woodpecker dahil sa hilig nilang gumawa ng butas sa puno. Paborito kasi nilang kainin ang mga insekto na nagtatago rito. Pero kung may kilala mo ang pileated woodpecker, dinala nila to the next level ang pagbutas ng puno. Sa video, mapapanood mo na halos mawasak na ng ibon ang katawan ng puno. Maski ang mga ornithologist, palaisipan sa kanila kung bakit ganito kalaki ang galit ng ibon na to sa puno. Feeling ko, nakainom ata ng Cobra Energy Drink ang ibon na to kaya sobrang sipag. Kung ano man ang kanilang dahilan, talaga namang kahangaan mo ang kanilang talento sa pagbutas ng puno. Number 2. Sage Grouse. Nakakita ka na ba ng ibon na marunong mag-twerk sa dibdib? Kung hindi pa, pues, ito ang mga sage grouse at ito ang kanilang talento, ang mag-twerk. Believe it or not, mga lalaking sage grouse ang gumagawa ng chest twerking at ginagawa nila ito upang tawagin ang pansin ng mga babaeng grouse. Ito ang mga babae at trabaho nila ang mamili ng lalaking may pinakamagandang mag-twerk. Sa tuwing may lumalapit na babae, hinahanginan ng mga lalaki ang kanilang balat sa dibdib para lumubo. Hindi lang yan, ang tunog ng kanilang chest twerking ay kayang umabot sa layo na 2 kilometers. Amazing, di ba? Number 3. Bald Eagle. Siyempre, hindi mawawala sa listahan ang pinakasikat at pinaka-iconic na ibon ng Amerika. Ang agila na to ay isa sa pinakamalakas na species ng ibon sa mundo. Kung ang Pilipinas ay may pinakamalaking Philippine Eagle, ang Amerika naman ay proud sa kanilang Bald Eagle. Maski ang dating Pangulo ng USA na si Donald Trump ay nagsabing ito ang paborito niyang ibon. Pero ang tanong, gusto ba siya ng Bald Eagle? Noong 1782, opisyal na ginamit ang Bald Eagle bilang disenyo sa selyo ng Amerika. Ginamit ang Bald Eagle dahil sa sumisimbolo ito ng katapangan na isang ugali raw ng mga Amerikano. Survey lang kung patapangan ng labanan, sino ang mas matapang? Philippine Eagle o Bald Eagle? I-comment mo yan sa baba nang malaman namin kung sino. Kung nag-enjoy ka sa ating episode, pakipindot naman ng like button sa baba ng video. Salamat! Sa malawak na karagatan ng Amerika, dito ka makakita ng mga ibong gannets. Kabibiliban mo ang kanilang talento dahil sa husay nitong sumisid. Ang mga isda kasi ang paborito nilang kainin at mahirap itong hulihin. Mabuti na lang at dinisenyo ang kanilang katawan upang makapag-dive sa lalim na aabot ng 60 feet. Sa tuwing sumisisid, umaabot ang kanilang bilis ng 20 meters per second. Sobrang bilis nito kaya para silang missile kung umatake. Hindi ito basta-bastang trabaho at kung hindi sila mag-iingat, maaari silang mamatay sa aksidente. Oh no! Gaya ng isang gannet na to na namatay matapos mabalian ng leeg sa tindi ng kanyang pagsisid. Number 5. Burrowing Owl. May 19 species ng owl sa buong North America. Ang iba ay maputi, ang iba ay kasing laki ng agila. Pero ang burrowing owl, ang pinakakakaiba. Sila lang kasi ang kuwago na nakapag-adapt na mamuhay sa ilalim ng lupa. Sa tuwing may kalaban, mabilis na nagtatago ang mga burrowing owl sa kanilang lungga. Minsan, ginagaya nila ang tunog ng rattlesnake para takutin ang mga tao.
Kakaiba rin ang kanilang hunting skills. Hindi gaya ng ibang owls na lumilipad, ang mga burrowing owl ay naglalakad sa buong kapatagan para humanap ng pagkain. Bihira lang ito lumipad at mas gusto nilang mag-jogging tuwing umaga. Number 6. Clark's Grebe. Halos lahat ng ibon sa ating list ay may kakaibang talento at hindi naiiba rito ang Clark's Grebe. Tuwing mating season o panahon ng tagsibol, ang mga ibon na to ay makikita mo sumasayaw sa tubig. Ito ang kanilang mating ritual at paraan ng lalaki para suyuin ang mga babae. Kahit anong sayaw na gawin ng babae, kailangan sundin o gayahin ang kanilang manliligaw. Nakakaaliw panuorin ang kanilang ritual at mapapawaw ka na lang sa kanilang ganda. Kung hindi ka naaaliw sa kanilang sayaw, ewan ko na lang kung ano pang pwedeng magpasaya sa'yo. Number 7. Prairie Chicken. Kung ang mga sage grouse ay may twerking boobs, ang mga prairie chicken naman ay may lumulubong balat sa leeg. Iniihipan nila ito ng hangin upang lumaki at sa ganung paraan, nakukuha nila ang atensyon ng babae. Hindi lang yan, meron din silang makapal na kilay na nagpapagwapo sa kanila at pag ready na sila, saka sila sasayaw na parang manok. Ang lalaki na may pinakamalaking balls sa leeg at pinaka-weirdong sumayaw ang pinaka-pogi sa mata ng babae. Kaya kung lalaki ka at ganito ka-weird sumayaw, baka magustuhan ka ng babaeng prairie chicken. Number 8. Chestnut-bellied sandgrouse. Ito ang ibon na may kakaibang paraan para mabuhay sa disyerto. Sa tuwing nasa ilog, binababad nila ang kanilang balahibo sa tubig. Ang kanilang balahibo ay parang sponge o parang tabo na nangungulekta ng tubig. Ang tubig sa balahibo ang kanilang pasalubong sa kanilang pamilya na naghihintay sa kabilang bundok. Inaabot kasi sila ng ilang libong kilometro sa kakahanap ng tubig. Pagbalik sa kanilang pamilya, meron ng tubig na maiinom ang kanilang sisiw. Ito ang ibon na hindi marunong sumayaw pero mahusay na magulang. Number 9. Roadrunner. Marami sa inyo ay pamilyar sa cartoon character na Roadrunner, pero kung gaano kaastig ang kanyang karakter sa TV, mas astig ang mga tunay na Roadrunner sa totoong buhay. Kaya nitong tumakbo ng 42 kilometers per hour. Pwede na makipagsabayan sa mga motorista. Pero, mas malaki ang pakinabang ng kanilang bilis sa tuwing nangahunt ng prey. Paborito nilang kainin ang makamandag na rattlesnake. Kung gaano kabilis manuklaw ang rattlesnake, ganon din kabilis kumilos ang Roadrunner. Small but terrible ang ibon na to, kaya para sa akin, ito ang pinakaastig na ibon ng Amerika. Number 10. Northern Cardinal. Kapag nasa Amerika ka at makita mo ang ibon na to, siguradong ma-amaze ka sa kanilang ganda. Bihira lang kasi ang ibon na kulay pula at meron pa silang hairstyle na parang rockstar. Maganda ang tubo ng kanilang balahibo, pero alam mo ba na gaya nating mga tao, ang Northern Cardinal ay prone din sa pagkakalbo. Yup, gaya ng isa na to na nauubusan na ng buhok sa ulo. Kaya wag kang magtaka kung may makita kang cardinal na parang nalalagas na ang balahibo. Dahil dyan, pasok sila sa ating list dahil parang ngayon lang ako nakarinig ng ibon na nakakalbo. Number 11. Blue Jay. Ito na ata ang isa sa pinaka-common o madalas na makita sa bakuran ng mga taong nakatira sa Amerika. Maganda ang ibon na to kaya kaaaliwan mo kung maraming ganito sa inyong bakuran. Yun nga lang, maraming tao sa Amerika ang binubugaw ito paalis dahil sa sobrang ingay ng ibon na to. Kung may ganito kaingay na ibon sa inyong bakuran, paalisin mo rin ba? Para sa last nating bida, I want you to meet the California Condor. Ito ang isa sa pinakananganganib ng maubos na lahi ng ibon sa Amerika. Ayon sa research, meron na lamang 200 individual ng condor na patuloy na namumuhay sa wild. Ibig sabihin, mas nanganganib na silang maubos kesa sa Philippine Eagle.
Kung tutuusin, may 77 species ng ibon sa Amerika na considered bilang endangered species. Ito ay dahil sa patuloy na modernisasyon ng kanilang bansa at ang napipinsala rito ay ang mga wild animals. Gaya ng gopher na to na naputol ang hibernation dahil sa ingay ng concert. Kaya naman patuloy ang kanilang gobyerno sa pagligtas ng kanilang native animals para maabutan pa ito ng mga susunod na henerasyon. Bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Michelle Bosalpa. Hello rin kay Sophie Lacre. What's up kay Jairus Santos. Shoutout kay Lance Gray Diaz. Kuya Kyle, Baby Ken at sa buong Corporal family. AJ Migs, Athens at Aliyah Faye Regala. At kay Samantha Snow Nares. Ngayon, ipagpatuloy na natin ang ating kwentuhan. Ang Africa ay tahanan ng ilan sa nakamamanghang hayop sa ating mundo. Ang hindi mo alam, dito rin makikita ang ilan sa pinaka-amazing bird species na ngayon mo lang makikilala. Mula sa ibon na magaling gumawa ng pugad hanggang sa kinatatakutang agila. Lahat ng yan na makikilala mo for today's episode. Ang Africa ay puno ng mga gutom na predator, pero sino mag-aakala na may napakagandang ibon rito na makikita mong lumulundag tuwing mating season? Ito ang mga long-tailed widow bird. Sa tuwing may babaeng ibon, ang mga lalaki ay nagpapakitang gilas sa paraan ng pataasan ng talon. Mahaba ang kanilang buntot na mabisa para mapukaw ang atensyon ng mga babae. Sabay-sabay na magtatalunan ang mga lalaki at ang pinaka nakakaagaw pansin ay ang mananalo sa atensyon ng babae. The struggle is real para lang manligaw. Una sila sa ating list dahil sa kanilang ganda, aakalain mong nasa paraiso ka at wala sa Africa. Oh, wow! Kung ang mga widow birds ay hirap sa panliligaw, ang mga weaver birds naman ay nagpapakapagod para lang maipagawa ang magandang bahay ng kanilang pamilya. Ang mga lalaki ay mabusising tinatali at binubuhol ang mga dahon sa dulo ng sanga at dito nila uumpisahang gawin ang kanilang bahay. Effort kung effort ang mga lalaki sa paggawa ng bahay dahil sa mata ng babae, ang lalaking may pinakamagandang bahay, yan ang pinakagwapo. Para sa babae, walang karapatang manligaw ang lalaki pag wala pa itong bahay na naipapagawa. Kaya kung ikaw ay nasa Africa, huwag kang magtaka kung may makita kang kumpulan ng mga pugad sa puno dahil yan ay ang mga ibon na sinipag sa paggawa ng bahay. Pag sinabing Africa, mga mababagsik na hayop ang unang papasok sa iyong isip. Pero hindi mo naisip siguro na dito rin makikita ang pinakamatapang sa mga agila. Ito ang Marshall Eagle at sila ang pinakamalaking agila ng Africa. Sobrang lakas ng kanilang muscle at kaya nitong baliin ang buto sa iyong braso. Sa sobrang nilang tapang, kaya nilang huntingin ang mga baboy ramo na paborito nilang kainin. Oh no! Gaya ng agila na to na maswerteng nakahuli ng baboy ramo at ito ang kanyang tanghalian. Kung walang ibang makain, maski ang mga buitre na singlaki lang nila ay hindi ligtas sa menu. Oh no! Kaya you better watch out sa himpapawid dahil ang Marshall Eagle ay nagmamasid. Sa Africa, maraming makamandag na ahas ang kinatatakutan ng mga tao pero yan ang paboritong pagkain ng mga secretary bird. Kahit gaano pa yan kamandag, isang matinding sipa lang yan sa mga ibon na to at tapos ang buhay ng mga venomous snake. Hindi sila immune sa laso ng ahas kaya maingat nila ito kung hulihin. Nang dahil sa secretary bird, kinokontrol nila ang paglobo ng populasyon ng mga venomous snakes. Kaya naman madalas mo silang makita na nagpapatrolya sa damuhan kakahanap ng makakain. Dahil sa ganda at tindig ng mga ibon na to, isa ito sa pinakapaborito kong ibon ng Africa. Ang ganda nila, di ba? Kung nahalina ka sa ganda ng secretary birds, siguradong kikilabutan ka pag tinitigan ka ng next nating ibon. Ito ang mga shoebill stork. Sa unang tingin, akalain mong sila ay namuhay kasama ng mga dinosaur. Tinawag silang shoebill dahil sa kanilang tuka na kasing lapad ng malaking sapatos.
Ginagamit nila ang kanilang tuka upang makahuli ng hayop gaya ng isda, palaka at maski na ahas. Sa laki ba naman ng kanilang puso, walang takas ang kanilang target. Madalas mo silang makita na namamahay sa ilog at sapa kung saan ay may maraming isda. Dahil sa kanilang tuka, nagagawa din nila ang tunog na parang Armalite. Kaliwat kanan ang mga hayop na namamatay sa African wilderness at iba sa kanila ay naiiwang nabubulok. Yan ang malaking trabaho ng mga lappet-faced vulture na tirador ng mga tira-tirang pagkain. Paborito kasi nitong lantakan ang mga nabubulok na karne na iniwan ng kainin ng mga leon, hyena at iba pang predator. Pag pinagpiestahan ng mga vulture ang bangkay, buto na lang ang matitira rito. Mahalaga ang mga vulture sa Africa at kundi dahil sa kanila, walang scavenger ang uubos at lilinis sa mga nabubulok na karne na pwedeng pagmulan ng mga nakakahawang sakit. Oh, wow! Kung minsan, kadyaming pa nila ang mga jackal sa paglafang. Halos lahat ng hayop rito ay palaging nagugutom kaya nakaisip ng munting paraan ang mga oxpecker upang makahanap ng pagkain. Ang solusyon, kumapit sa malaking hayop at kainin ang kanilang mga kuto. Ang mga garapata na nakadikit sa malaking hayop gaya ng buffalo at rhinoceros ay ang paboritong pagkain ng mga oxpecker. Sa isang araw lang, kaya nilang kumain ng 1,000 piraso ng garapata. Oh no! Dahil sa kanilang serbisyo, malaking ginhawa ang binibigay nila sa mga hayop. Biruin mo, naubos ang garapata ng mga hayop dahil lang sa tulong ng ibon na to. Kaya naman para silang keychain o accessories na mahalaga sa buhay ng mga hayop rito. Sa lahat ng ibon ng Africa, ang mga marabou storks ang longest wingspan of any flying bird. Ang pakpak nito ay kayang umabot ng 9 na talampakan at sa tuwing nakatayo, may taas ito na 5 feet. Gaya ng mga vulture, sila ay mga scavengers at paborito nilang kainin ang mga nabubulok na karne. Hindi ito ang pinakamagandang ibon na yung mahikita, pero meron itong ugali na sa kanila lang mahikita. Tuwing may sunog sa grassland, isa-isang nagsisilikasan ang mga hayop. Pero ibahin mo ang ibon na to. Alam kasi nila na maraming hayop ang namamatay sa apoy at ito ang tsansa nila para kainin ang mga bangkay na natupok ng sakuna. Kaya kaysa tumakas sa apoy, mas natutuwa pa sila tuwing may sunog dahil ibig sabihin nun, may libreng pagkain. Kahit mapait ang buhay sa Africa, andyan naman ang mga parot na nagpapaganda sa kapaligiran. Oh, wow! May 390 species ng parot sa Africa, pero sa lahat ng parot, ang mga African Grey ang pinaka nakakaaliw pag-aralan. Ayon sa studies, kaya ng mga ibon na to ang magsalita ng halos 1,000 salita. Americo. Hello. 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 Good morning. Who's my good girl? Well, anything. Marami ring animal expert ang nagsasabi na sing talino ng ibon na to ang mga matching at aso. Dahil sa kanilang talento, madalas silang hinuhuli sa wild para ibenta. Dito sa Pilipinas, pwedeng umabot ng 90,000 pesos ang bentahan nito sa market. Kaya kung gusto mo ng palaging may kausap, pag-ipunan mo nang makabili ka ng madaldal na parot. Siyempre, hindi mawawala sa ating list ng mga African birds ang pinakasikat, pinakamalaki at pinakamabilis tumakbo. At ito ay ang mga ostrich. Hindi mo nga ma-imagine ang African savanna kung walang ostrich na nakikimingle sa mga hayop. May taas ito na 9 na talampakan at bigat na 140 kilos. Sa sobrang nitong laki, hindi na nila kayang lumipad. Pero, bumawi naman sila sa tulin nilang tumakbo sa tuwing hinahabol sila ng kalaban. Kaya nitong umabot ng 70 kilometers per hour at maski ang mga cheetah ay hirap silang habulin. Importante sa ostrich ang mabilis tumakbo dahil sa bawat sulok ng Africa, may gutom na predator na palaging nakabantay.
Sa mga tao na mapalad na nakabisita ng Africa, marami sa kanila ang nagsasabi na ang ibon na to ang pinakamagandang nakita nila. Ito ang gray-crowned crane na mabilis mong makikilala dahil sa kanilang korona. Sa panahon ng mating season, makikita mo ang mga lalaki na sumasayaw at gumagawa ng iba't ibang dance move para sa atensyon ng mga babae. Dahil sa kanilang ganda, sila ang napiling pambansang ibon ng Uganda. Last sa ating list ay ang Kori Bustard na may titulo bilang heaviest flying bird. Kaya kasi nitong tumimbang ng 19 kilos o sing bigat ng 6 na taong gulang na bata. Dahil sa kanilang bigat, ang mga Kori Bustard ay mas gustong manatili sa lupa habang naghahanap ng paboritong pagkain gaya ng butiki at insekto. Ikaw, alin sa mga hayop na aking ibinida ang pinaka nagustuhan mo? Comment down below para ma-share mo sa amin. Alam mo ba na ang Asia ang pinakamalaking kontinente? Dito mo matatagpuan ang 48 bansa, kabilang na ang Pilipinas. Tahanan din ito ng mga naglalakihan at delikadong hayop. Ang hindi nyo alam, tahanan din ito ng ilan sa pinakamaganda at maiilap na ibon na ngayon mo lang makikilala. Mula sa parot na mukhang vampira hanggang sa agila na sa Pilipinas mo lang matatagpuan. Ilan lang yan sa mga ibon na tampok for today's episode. Umpisahan natin ang listahan sa pinakamagarang ibon. Yan ay ang Indian Peafowl. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang makulay at higanting feather display. Tanging mga lalaki lamang ang may balahibo na korteng pamaypay dahil ginagamit nila ito upang akitin ng mga babaeng peafowl. Ang kanilang magarang buntot ay kayang humaba ng 5 talampakan at may bigat na halos kalahating kilo. Malaking sagabal ang kanilang buntot sa tuwing tumatakas sila sa atake ng kalaban, gaya na lang ng tigre. Ito naman ang peacock na nahirapan tumakas sa leon dahil sa bigat ng kanyang katawan. Dito pa rin sa India, makikita ang ibon na mukhang pangkaraniwan, ngunit maya-maya lang, lilitaw ang matingkad nitong balat sa leeg. Ito ang mga Temminck's Tragopan. Sa unang tingin, kapansin-pansin ang kulay asul nitong lapet na nahahawig sa palong ng manok. Mga lalaking Tragopan lamang ang may ganitong katangian na ginagamit nila upang akitin ang kanilang nililigawan. Sa tuwing may babae, iwinawasiwas nila ito na parang watawat. Kung mas matingkad ang kulay ng balat, mas nakakaakit ito sa atensyon ng mga babae. Pagkatapos nila itong ibalandra, tinutupi nila ito na parang tela. Ang galing, di ba? Kung wala kang ideya sa kanilang boses, ito at pakinggan mo. Kung pupunta tayo sa isla ng Papua New Guinea, dito natin makikilala ang pamilya ng Bird of Paradise. Meron itong 44 species at masasabi na ang kanilang pamilya ang isa sa pinakamakulay na lahi ng ibon sa mundo. Bawat species ng Bird of Paradise ay may kakaibang paraan ng panliligaw sa babae. Nariyan ang Greater Bird of Paradise na parang sinabunutan ng buhok. Sinasabayan pa nga nila ito ng sayaw upang suyuin ang mga babae. Iba naman ang trip ng Six-Plume Bird of Paradise. Sumasayaw ito na parang UFO. Ang cute, no? Saan kaya nila ito natutunan? Posible kaya na itinuro ito sa kanila ng mga aliens? Meron ding Superb Bird of Paradise na mukhang nananakot kung manligaw. E paano naman siya magugustuhan ng babae kung mukha siyang halimaw? Gayunpaman, mukhang tumatalab ata sa mga babaeng ibon ang ganitong estilo. Kaya kung meron ka ring nililigawan, subukan mo kayang gayahin ng Bird of Paradise. Siguradong makukuha mo ang atensyon ng babae. Yun nga lang, busted ka na agad. Napakaraming uri ng ibon sa Papua New Guinea, ngunit ang isa sa pinakakilala at pinakahinahanap-hanap ng mga exotic pet collector ay ang Dracula Parrot. Kulay itim ang ulo nito habang ang katawan nito ay nababalot ng pulang balahibo.
Ipinangalan ito sunod sa pamosong karakter na si Dracula dahil sa kulay ng balahibo nito. Don't worry, hindi ito umiinom ng dugo dahil tanging prutas, mani at gulay lang ang kinakain nito. Medyo nakakakilabot ang kanilang pangalan, ngunit isa ito sa pinakamahal na klase ng parot. Dito sa Pinas, binibenta ito sa halagang 60,000 pesos. Kaya kung gaya mo ako na walang pera, makontento ka na lang sa pag-aalaga ng mumurahing lovebirds. Tumungo naman tayo sa Indonesia upang makilala ang ilan pa sa nagagandahang ibon. Isa sa pinakamakaagaw pansing ibon ng Asya ay ang knobbed hornbill. Tinawag itong knobbed hornbill dahil sa meron itong bukol sa leeg. Kapansin-pansin din ang sungay nito na nakapatong sa kanilang tuka. At sa lahat ng ibon, isa ito sa pinakamakulay na muka. Kung ito ang unang beses mong makakita ng hornbill, aakalain mo na isa itong dinosaur galing sa Jurassic Park. Sa totoo lang, ang mga dinosaur ang isa sa pinakamalapit na kaanak ng mga ibon. Kaya kung makakakita ka ng hornbill, para ka na rin nakakita ng buhay na dinosaur. Ang astig, di ba? Kung ang hornbill ay may bukol sa leeg, ito naman ang ibon na bukol sa bumbunan. Sila ang tinatawag na maleo bird. Kasing laki lang ito ng pangkaraniwang manok at tanging sa isla ng Sulawesi, Indonesia ka lang makakakita nito. Kung bibisitahin mo ang kanilang isla, makikita mo na palagi itong abala sa paghukay ng lupa. Importante sa kanila ang gumawa ng malalim na hukay dahil dito nila itatago ang kanilang mga itlog. Upang ma-incubate ang kanilang itlog, pinipili nila ang pwesto na may tamang temperatura at sapat na init. Kabilang sila sa ating amazing birds dahil saan ka pa nakakita ng ibon na gumagawa ng pugad sa ilalim ng lupa. Malaki ang papel ng mga ibon sa buhay ng mga Asyano. Maaring ito ang kanilang kainin pantawid gutom o di kaya ay ito ang utusan nilang humuli ng pagkain. Sa probinsya ng China, mayroong pamayanan rito na gumagamit ng cormorant upang makahuli ng pagkain. Sa tuwing nangingisda, pinapalungoy nila ang kanilang alagang ibon at hinahayaan nila ito na manghuli ng isda. Tiyak namang maaasahan mo ang cormorant sa ganitong trabaho dahil ang ibon na to ay veterano na sa panguhuli ng isda. Kapag may nahuling isda ang ibon, saka lang ito hihilain pabalik ng bangka at kukolektahin ng isda galing sa lalamunan ng cormorant. Ang galing, di ba? Mautak talaga ang mga Chinese. Kesa sa tao ang mapagod sa pangingisda, inuutusan nila ang mga ibon upang gawin ang trabaho. Sa malamig na bahagi ng China, Japan at Russia, makikita ang pinakamalaking uri ng quagga. Ito ang Blakiston's fish owl na may titulo bilang largest owl species. Meron itong pakpak na aabot sa 6 na talampakan. Ang kanilang timbang ay aabot ng 4 na kilo. Mas mabigat pa nga ito sa aso mong chihuahua. Tinawag silang fish owl dahil malaking porsyento ng kanilang diet ay binubuo ng pagkain ng isda. Ang Blakiston's fish owl ay isang tunay na amazing birds of Asia dahil bukod sa malaki itong ibon, sobrang bihira lang din sa mga quagga ang may kakayahan na humuli ng isda. Dahil sa patuloy na pagkasira ng kagubatan, maraming ibon ang nawawalan na ng tirahan. Ang mga Dracula parrot, knobbed hornbill, maleo bird at Blakiston's fish owl ay isa lamang sa napakaraming ibon na nanganganib ng maubos. Bukod pa dyan, ang Bear's pochard na marahil ang isa sa most endangered species na makikita sa Asia. Ayon sa pag-aaral ng mga scientist, meron na lamang 300 pares ng Bear's pochard sa buong Asia. Ang tinuturong dahilan ng kanilang pagkaubos ay ang walang habas na panguhuli ng mga hunters sa kanilang pamilya. Pinangangambahan na tuluyan nang maubos ang kanilang populasyon kung magpapatuloy ang ganitong klase ng trato sa lahi ng mga Bear's pochard. Alam mo ba kung ano ang isa pang ibon na nanganganib ng maubos? Yan ay ang lahi ng Philippine eagle na kilala rin sa tawag na monkey-eating eagle.
Napakalaki ng ibon na to na kayang tumimbang ng 6 na kilo at tangkad na 3.5 feet. Sa tuwing lumilipad, masisilayan mo ang malapad nitong pakpak na aabot sa 6 na talampakan. Sa sobrang lakas ng ibon na to, kaya nitong humuli ng hayop gaya ng unggoy at alamid. May mga naiulat pa nga na nakita raw itong dumadagit ng baboy ramo. Sa lahat ng bansa sa Asia, naniniwala ako na ang Pilipinas ang isa sa pinakamaraming ibon na may pinakamagandang katangian. Gaya na lang ng kalapate na yellow-breasted fruit dove na makikita sa buong Pilipinas. Nariyan din ang makukulit at mapaglarong Philippine hanging parrot na madalas hulihin ng mga pet collector. Siyempre, meron ding maalamat na Philippine trogon na marami ang nagsasabi na dito raw ginaya ang ibong Adarna. Kaya naman magiging proud ka talaga sa ganda ng Pilipinas dahil sa dami ng ibon na makikita sa ating bansa. O ano, nag-enjoy ka ba sa ating bird watching? Kung oo, pakipindot naman ang like button sa ibaba ng video at subscribe ka na din sa FTP channel. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!